Hello! Kung isa ka sa mga estudyante na naghahanap ng isang malinaw at mabilis na guide para sa social sciences, well, you're in the right place. Tara na, simulan na natin to. Aminin, medyo nakakalito sila, no? Minsan parang pare-pareho lang, pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa dyan. At ang good news, sa mga susunod na minuto, gagawin nating crystal clear ang pagkakaiba at kahalagahan ng bawat isa. So, eto yung game plan natin. Magsisimula tayo sa isang simpleng analogy, tapos isa-isa nating sisilipin ang bawat disiplina, ikukumpara natin sila, at sa huli, makikita mo kung paano mo ito magagamit in real life. Let's go! Okay, para mas madali, isipin mo to. Ang buong lipunan ay isang malawak na landscape. Tapos, may hawak kang isang kamera. Ang catch? May tatlo kang iba't ibang lente na pwedeng gamitin para tingnan yung landscape na yon. Okay, ang antropolohiya, yan yung magnifying glass mo. Super close-up sa kultura at sa mga tao. Ang sociolohiya naman, yan yung wide-angle lens. Nakikita mo yung buong picture, yung mga patterns sa society. At ang agham pampolitika, yan yung telephoto lens mo. Naka-zoom in sa isang bagay, power. Para mas gets natin, gamitin natin ang isang example, ang social media. Tingnan natin kung paano ito titingnan ng bawat lente. Sige, first up, kunin natin yung magnifying glass natin. Ito yung lente na nagbibigay sa atin ng super close-up view sa mga detalye ng pagiging tao. Sa madaling salita, pinag-aaralan nito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging tao. Mula sa ating mga ninuno hanggang sa mga modernong kultura sa buong mundo, iyan ang trabaho ng antropolohiya. So, ito yung mga kailangan mong tandaan. Una, holistic ang antropolohiya. Ibig sabihin, tinitingnan niya lahat. Biology, wika, kultura, the whole package. Pangalawa, layunin nitong i-trace ang ating pinagmulan. At pangatlo, at ito yung super importante, ginagamit nito ang cultural relativism. Yung ideya na para maintindihan mo ang isang kultura, kailangan mong tingnan ito gamit ang sarili nilang standards, hindi yung sayo. So, balik tayo sa social media, ang tanong ng isang antropolohista. Paano binabago ng TikTok ang ating mga ritual ng pakikipagkaibigan? Anong mga bagong simbolo at wika ang nabubuo sa mga online community? Okay, switch lens tayo. Ibaba muna natin yung magnifying glass at ikabit na natin yung wide-angle lens. Oras na para makita yung bigger picture kung paano tayo kumikilos bilang mga grupo. Dito na papasok ang sosyolohiya. Kung ang antropolohiya ay nakatuon sa kultura, ang sosyolohiya naman ay nakatingin sa mga istrukturang panlipunan, pamilya, paaralan, ekonomiya, at kung paano hinuhubog ng mga ito ang ating buhay. Ang pinaka-powerful na tool dito ay yung tinatawag na sociological imagination. Ito yung kakayahang tingnan ang isang personal na problema, tulad ng cyberbullying, at iugnay ito sa mas malalaking issue ng lipunan. Halimbawa, mental health trends o yung kawalan ng regulasyon. Sa social media, ang tanong ng isang sosyologo, paano nakakaapekto ang social media sa social class? Lumilikha ba ito ng mga bagong uri ng social inequality? At para sa huling lente, ikabit na natin yung telephoto lens. Naka-zoom in tayo ngayon sa isang specific pero sobrang powerful na aspeto ng lipunan. Kapangyarihan, pamamahala, at paggawa ng desisyon. At yan na nga ang aham pampolitika. Sobrang straightforward. Pinag-aaralan nito kung paano gumagana ang gobyerno, paano nabubuo ang mga batas, at kung paano nag-aagawan sa kapangyarihan ang iba't ibang grupo. At yung pananaw nito, yan ang pinakasikat. Ang tanong na, sino ang nakakakuha ng ano, kailan at paano, yan mismo ang esensya ng politika. So gamit ang social media, ang isang political scientist ay magtatanong, paano ginagamit ang social media para impluensyahan ang eleksyon? At sino ba dapat ang may kapangyarihang mag-regulate ng content? Ang gobyerno ba o ang mga tech companies? Ngayon, dahil nakita na natin silang tatlo, oras na para ilagay sila side by side. Dito natin makikita ng sobrang linaw kung paano sila nagbibigay ng iba't ibang piraso ng puzzle para maintindihan natin ang isang issue. At ito na yung cheat sheet ninyo. Tignan nyo, ang linaw sa focus, antropolohiya sa kultura, sosyolohiya sa social groups, at political science sa power. Sa key question, antropolohiya, anong nagpapakatao sa atin? Sosyolohiya, paano kumikilos ang mga grupo? At political science, sino ang may power? At sa scale, ang antro, madalas micro, maliliit na grupo,
habang ang socio at pulse mas macro, buong lipunan at gobyerno. Ang linaw, di ba? So, anong gagawin mo sa lahat ng to? Well, hindi lang to para sa klase o sa exam. Ang totoo, para kang nagkaroon ng isang superpower. At yan yung pinaka-importante sa lahat. Binigyan ka namin ng 3 bagong tools para tingnan at intindihin ang mundong ginagalawan natin. Kaya sa susunod na may mabasa kang balita o may makita kang social media trend, mayroon ka ng kakayahan para suriin yan ng mas malalim. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Sa susunod na may malaking balita, subukan mong gamitin ang mga lenteng ito. Titingnan mo ba ito sa lente ng kultura, ng estrukturang panlipunan o ng labanan sa kapangyarihan? Ang pagpili ay nasa iyo na.